Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Dalawang pares na bakbakan ang ating tatalakay ngayon. Ito po ay sa pagitan ni Luis Alberto Lopez na may hawak sa IBF World Featherweight title kontra sa rank 10 ng IBF na si Angelo Leo. Fight schedule August 10, 2024, nagaganapin po sa bansang Amerika. Dave Apolinario na ating kababayan kontra Angel Ayala, na kung saan paglalabanan nila ang bakanting IBF World Flyweight title ngayong Agosto 9, 2024 doon po sa bansang Mexico. Rank 3 si Dave Apolinario, rank 1 naman itong si Angel Ayala. Sa mga bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Noong saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging liyamado, saan niya ba naging lihado itong magkabilang panig. At malaki ang tsansa na kayo po ay makakakuha ng idea kung sino po ang inyong papaboran na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganon makapagdesisyon kayo. Maring ang inyong desisyon ay pabor o ito ay taliwas, aking prediction o pananaw sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapagdesisyon kayo. Nabanggit ko kanina na magkaroon tayo ng comparison. So marapat lamang na atin mo nang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ating gagamitin na referensya doon po sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa, na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso pong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin. At ang unahin natin na tatalakayin na bakbakan ay ang sa pagitan ni Luis Alberto Lopez kontra Angelo Leo. So alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig. At unahin natin ang sa panig ng challenger na si Angelo Leo. As a pro boxer, itong si Angelo Leo ay may impresibong kartada. 24 wins with 11 wins coming by way of knockout. May isang talo lamang, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, sa puntusan lamang po ito natatalo. May edad na 30 anyos at ang height 5 foot and 6 inches, reach 69 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 45.83%. Last fight, April 10, 2024, nakasagupan nito si Eduardo Baez. Panalo by unanimous decision itong si Angelo Leo. 10th round of professional boxing. Karanasan o eksperyensya nitong si Angelo Leo. Mga idol, nag-world champion ito sa super bantamweight division matapos niyang talunin si Tremaine Williams by unanimous decision noong 2020. But noong 2021, nakasagupa nito si Angelo Leo si Stephen Fulton. Nakataya din ang kanyang WBO, na kung saan diyan nakatikim ng kaununang talo sa kanyang professional boxing career itong si Angelo Leo sa mga kamay po ni Stephen Fulton. Dagdag natin, nakasagupa din ni Angelo Leo si Cesar Juarez, yun nga, Tremaine Williams, Stephen Fulton, Mike Plania, Nicolas Polanco. Yan po mga nakakasagupa ni Angelo Leo na para sa akin nakapagbibigay po ito sa kanya ng magandang karanasan. Skills, pangkalahatan po, boxer puncher. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brawl, tututuro bakbakan. May pagka-agresibo, bulyong puncher, taglay ang timing at accuracy nitong si Angelo Leo. Pagdating sa depensa, average lang po ang kanyang depensa. Ibig sabihin, hindi kahigpitan pagdating po sa depensa itong si Angelo Leo. Ngayon, sa panig naman ng kasalukuyang kampiyon ng IBF dyan po sa featherweight division na si Luis Alberto Lopez. As a pro boxer, itong si Lopez ay may impresibong kartada po. 30 wins with 17 wins coming by way of knockout. May 2 talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, sa puntusan lamang po itong natatalo. At ang mga tumalo sa kanya, Abraham Montoya noong 2018 at itong si Robin Villa noong 2019. At pagkatapos noon, sinwerte na itong si Luis Alberto Lopez. Oo. Sa ngayon, may edad ito na 30 anyos at ang height 5 foot and 4 inches, reach 66.5 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 56.67%. Last fight, March 2, 2024, nakasagupa niya ang Japanese fighter na si Reiya Abe. Panalo by 8 round technical knockout itong si Luis Alberto Lopez. Karanasan o eksperyensya nitong si Luis Alberto Lopez. Mga idol, nag-world champion ito matapos niyang talunin si Josh Warrington. At dinipinsahan niya ang kanyang titulo
kontra Michael Kunlan na dating world champion din po yan. Joet Gonzalez na dating world title challenger. At idagdag natin itong si Rhea Abe. Yan po ang karanasan na taglay-taglay nitong si Luis Alberto Lopez. Sa skills naman ng boksingerong ito, masasabi kong boxer-puncher din po. Pushover style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututo na makmakan, may counter-punching style. Ang boksingerong ito, taglay ang hand speed, power, timing, at accuracy. Oo. Pagdating sa depensa, masasabi kong maraming butas sa depensa po itong si Luis Alberto Lopez. Lamang masasabi kong may tibay ang boksingerong ito. Magaling sumalo ang panga nito na suntok pero hindi ko nakikita itong nagugrugi or ininda niya ang mga suntok ng kanyang katunggali. At ganoon din naman itong si Angelo Leo. May tibay din po dahil sa kanyang 25 total fights, sa kanyang nag-isang talo kay Stephen Fulton, sa puntusan din po siya natatalo. Okay, ngayon dadako naman tayo sa ating gagawing comparison. So ngayon sa kalagayan, siyempre, mas kilala si Alberto Lopez dahil siya po ang kampiyon. Oo, at ang kanyang makalaban ay ang rank 10 doon sa organisasyon kung saan siya nagkampiyon, mga idol, which is ito nga si Angelo Leo. Ngayon, sa physical na appearance, 30 anyos pareho ang maglalaban. So pareho na sa prime pa. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Sa power, lamang po si Luis Alberto Lopez. Kasi ang knockout ratio ni Lopez ay umaabot po sa 56.67%. Samantala si Angelo Leo ay may knockout ratio lamang na 45.83%. Ngunit pagdating sa height and reach, liyamado po itong si Angelo Leo dahil mas matangkad siya ng 2 inches. Dito kay Luis Alberto Lopez, sa reach naman ay 2.5 inches ang diferensya lamang si Angelo Leo. So, sa power lamang nakalamang si Lopez dito sa kanilang dalawa. Ngayon, sa karanasan naman mga idol, sa uri ng nakalaban or kinalaban, dito po sa featherweight division, lamang po si Luis Alberto Lopez. Pero hindi na po ganong napag-iiwanan itong si Angelo Leo dahil dating world champion po ito sa super bantamweight division, which is super bantamweight division, sunod niyan ay featherweight division na. At nag-world champion siya doon dati. At yun nga, nakalaban niya si Stephen Fulton, Cesar Juarez, Mike Plania, Nicolas Polanco, Tremaine Williams, ganyan. So masasabi kong 55-45 in favor of Luis Alberto Lopez. So may kalamangan ng kaunti si Lopez sa karanasan sa uri ng kinalaban dito po sa pro boxing sa featherweight division. Ngayon sa skills, 50-50 parang boxer puncher. Bulyong puncher si Angelo Leo, taglay naman ni Luis Alberto Lopez ang hand speed, power, timing at accuracy. So ngayon mga idol, sa pangkalahatan 55-45 lamang. So napansin nyo kung saan naging limado. Paano ko ba kinuha ang 55-45? Mga idol, una, kampiyon si Lopez, challenger si Leo. So kalamangan na po yun sa panig nitong si Alberto Lopez. Ngayon, height, reach, lamang po si Leo, ngunit lamang naman din sa power si Luis Alberto Lopez, na kung saan yan po ay parehong importante sa labanan. Height, reach, at siyempre yung power. Ngayon sa karanasan, may kalamangan po si Luis Alberto Lopez, pero 55-45 lang din po. Yan. So, konti lang. At sa skills, hand speed with power kontra volume puncher. Ngayon, konti lang ang diferensya sa dalawang boksingero. Ang ikinalalamang lamang ni Alberto Lopez, siya ang kampiyon, lamang siya sa power, lamang sa hand speed. Ang challenger, na kung saan, bakit ko nilagay sa 45%, nasa kanyang height and reach advantage, isang volume puncher, na kung saan hindi rin napag-iiwanan in terms of experience. So, yan po mga idol. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa bakbakan na ito. Prediction ko po dyan, Luis Alberto Lopez by split or unanimous decision. Bakit yan ang prediction mo, Kuya Dong Sports? Dahil hindi ko pa po nakikita ang kahinaan nitong si Angelo Leo. Oo, hindi ko pa nakikita yan mga idol.
Ngayon, dahil sa mataas ang knockout ratio nitong si Luis Alberto Lopez, so mga idol, given ang posibilidad na makakakuha siya ng knockout dito gamit ang kanyang power at hand speed. Posible niyang mapuruhan, matamaan itong si Angelo Leo sa posibleng kahinaan nito. Mapamukha man yan o katawan, which is hindi ko pa nga ito nakikita sa kanya ang kanyang mga kahinaan, mga idol. So given ang knockout, dahil mataas nga ang knockout ratio ng kampiyon. So ngayon naman, dahil tapos na tayo sa ating official prediction, sa panig naman ng challenger, gamit ang kanyang height, reach, yung skills, which is may pagka-agresibo, bulyong puncher, mga idol, malaking pagsubok ito sa kampiyon. Bakit? Delikado siyang matalo sa puntusan. Dahil hindi po talaga maiiwanan ito dahil bulyong puncher. Pangalawa, delikado ding ma-knockout ang kampiyon dito. Bakit? Ay kung ikaw ba naman ang matatamaan ng marami at masunod-sunuran ng tama, imposibleng walang pinsala na magsasanhi ito sa posibilidad na pagka-technical knockout or pagka-knockout ng kasalukuyang kampiyon. Ngayon, sa panig muna ni Luis Alberto Lopez, mga anong round kaya kung sakaling anong prediction ko o paano mga anong round kaya makuha ni Alberto Lopez ang pag-knockout dito kay Angelo Leo? Siguro mga idol doon yan sa early second half, 7th round, ganyan. Posible niyang makuha ang pag-knockout dito kay Angelo Leo. At sa panig naman ni Angelo Leo, posible magawa niyang pag-knockout dito kay Luis Alberto Lopez naman. Siguro doon po yan sa later rounds din. Round 10, pataas. Na kung saan mapapagod na ang magkabilang panig. At doon lalabas kasi itong si Luis Alberto Lopez ay maraming kakulangan pagdating po sa dipinsa. Na kung saan posibleng doon siya mapupuruhan sa later rounds mga idol. Or di nakakayanin dahil sa pagod, ganyan. At siyempre, di malayo na magkaroon siya ng pinsala dahil nga po sa hindi mahigpit sa dipinsa ang kasalukuyang kampiyon. Kaya di kagulat-gulat po yan na manalo ang challenger. Although, tagili dito ang challenger sa maraming aspito, lalo na sa mata ng maraming fans, pero may tsansa po itong manalo. Hindi natin minamaliit ang mga challenger dahil in terms of physical appearance ay may laban at may laban po itong challenger, lalo at napakatangkad nito. Oo, kung gagamitin niya yan, ay mahihirapan ang kampiyon dito. Kung gagamitin niya ang kanyang advantages, which is ang kanyang height and reach advantage. Kaya abangan natin dahil malaking pagsubok ito sa kasalukuyang kampiyon ng IBF sa featherweight division. Ngayon, sa ikalawang laban naman tayo sa pagitan ni Dave Apolinario at Angel Ayala. Mga idol, ipagpauna ko sa inyo, nadayo po si Dave Apolinario. Oo, siya po ang nadayo sa Mexico. So alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng Mexicano na si Angel Ayala. As a pro boxer, itong si Angel Ayala mga idol, may impresibong kartada, 17 wins with 7 wins coming by way of knockout, undefeated. Walang talo, walang tabla, may edad 24 anyos. So wala pa sa kanyang pagka-prime talaga. IBF rank 1 naman siya sa kasalukuyan. Mga idol, sa BoxRec, wala po ang kanyang height, reach. Kaya naman sinuri ko sa iba pang mga website at nakita natin sa BoxLive or BoxLive, kung ano yan. Basta, para sa akin, BoxLive. Ang height daw nitong si Angel Ayala, 5 foot and 10 inches. Na may reach na 69 and 69.7 inches. So matangkad pala ito mga idol. Orthodox ang kanyang stance, naka-out ratio 41.18%. Last fight, October 14, 2023, nakasagupa niya ang dating world champion sa light flyweight division na si Felix Alvarado. Itong si Felix Alvarado, naging world title challenger din sa flyweight division mga idol kay Sunny Edwards. Which is tinalo din siya diyan. Sa labanan nila ni Angel Ayala, panalo by unanimous decision itong si Angel Ayala kay Felix Alvarado. Pero sa early rounds mga idol, pinabagsak ni Alvarado si Ayala. At diyan natin nakikita ang mga butas sa dipinsa at ang mga kahinaan nitong si Angel Ayala. Nasasaktan sa katawan at napabagsak pa nga nung tinamaan sa kanyang panga. Ganun pa man, masasabi kong may tibay din ang boksingerong ito dahil nakabangon at nagawa pa nga niyang may pagpatuloy ang laban at nagawa niyang talunin ang nagpabagsak sa kanya na si Felix Alvarado. Ngayon nadako naman tayo sa karanasan o eksperyensya nitong si Angel Ayala.
Ang pinakamatindi na kalaban nito ay si Felix Alvarado, which is dating world champion sa light flyweight division at minsan ang naging world title challenger sa flyweight division. Christopher Rosales, dating world title challenger sa flyweight division, mga idol. Ngayon, dadako naman tayo sa skills na taglay-taglay ni Angel Ayala. Boxer puncher po ito. Defensive style, pressure fighter style, lumalaban sa brulan o tututunok-bakan, may counter-punching style. Hindi gaanong ginagamit ni Angel Ayala ang kanyang excuse me po, ang kanyang height and reach advantage. No, hindi niya gaanong ginagamit. Pero pagka ginamit niya, mga idol, tiyak mahihirapan ang kanyang katunggali. Biro mo 5 foot and 10 na may reach na 69.7 inches. So, malaking bagay sa kanya yung kanyang height. At ikombinasyon pa sa kanyang skills. Agresibo din po ito, mga idol, sa pagbato ng suntok. Sa madaling salita, volume puncher ito, taglaan timing, accuracy. At siyempre, mga idol, may diin din. May lagapak din ang mga suntok ng boxingerong ito. Oo. May hand speed din po ito. Kaya hindi po ito basta-basta. Pagdating sa depensa, may mga butas. Sabi ko nga, may mga butas ito sa depensa. Itong si Angel Ayala. Na kung saan, pag ito'y nakuhanan ng magandang adjustment at makounter, ay may kalalagyan, mga idol. Mapakatawan o mukha dahil nasasaktan ito pag tinamaan din sa katawan. Ngayon, sa panig naman ng rank 3 ng IBF ating kababayan, Dave Apolinario. As a pro boxer, ito pong si Dave Apolinario ay may impresibong kartada. 20 wins with 14 wins coming by way of knockout. Undefeated din. May dadaban 5 anyos, height 5 foot and 5 inches, reach 65 inches. Southpaw naman ang stance ni Kabayan, knockout ratio 70%. Last fight, February 22, 2024, nakasagupan nito si Tanis Unjunta. Panalo itong si Dave Apolinario by 4th round knockout, pero bagsak din po siya sa ilo rounds, mga idol. Anong round ba yun? Second round? Basta bagsak si Apolinario dyan. Napabagsak siya. At bumawi po siya, at yun na nga, talagang ninockout naman niya yung kanyang katunggali. So diyan natin nakikita naman ang kahinaan, posibleng kahinaan nitong ating kababayan, which is ang panga. At hindi pa natin alam kung ito po pagka binuniga, kung hindi ba rin titiklop, kasi body puncher ang Angel Ayala. Sinasabi ko na, body puncher din po ito. So ngayon, sa karanasan o experience nitong ating kababayan, ang pinakamatindi na kalaban nito ay si Gideon Butilisi lamang, na talagang masasabi nating may pangalan, kasi itong si Gideon Butilisi, marami na ring Pinoy na tinalo nito, at minsan na rin itong naging IBO, International Boxing Organization World Champion. Although hindi pa ito kasama sa 4 major title belts, pero marami ng kontinente ang kinikilala ang IBO as a world title belt or organization, mga idol. Idagdag natin sa nakalaban ni Dave Apolinario si Brian Musinos. Oo. Kung saan masasabi natin may magandang kartada, 23 wins with 5 losses lamang. At sa kapwa Pinoy, Adrian Lirasan, nahihirapan din si Apolinario doon sa labanan na yun, mga idol. Skills. Ang skills itong si Dave Apolinario, ano po ito? Sa pangkalahatan, lumalaban din ito sa brulan eh. Masasabi kong boxer puncher, pero more on tactical. Bakit nasasabi kong more on tactical? Dahil ano po siya, yung kanyang pagbato ng suntok, ang kanyang mga galaw ay talagang sinusukat niya. Yung bang tamang timing, tamang pagbato ng suntok na makatama talaga, ganyan. Ganon siya. Taglay ang hand speed, power, timing at accuracy nitong ating kababayan. Pagdating sa depensa, may mga butas sa depensa sa close range itong ating kababayan, mga idol. Kaya malimit natin nakikita si Dave Apolinario pag lumalaban, naka-defensive style. Backpedal, moving around sa kanyang katunggali, nagpapakawala ng jab onto combination, in and out, mga ginagawa nitong ating kababayan. Sa depensa naman, yun nga, sabi ko, may butas sa depensa itong ating kababayan. Hindi ko masasabing siya po ay isang technical
fighter kasi nga pagdating po sa depensa ay may mga butas sa depensa itong ating kababayan na kung saan bibihira makikita natin yan sa mga technical fighter ang kakulangan in terms of defense. So ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Rank 3 si Apolinario, rank 1 si Angel Ayala. So close, dikit lang sila dahil bakante po ang rank 2. Oo. Pangalawa, doon yung ganapin sa bansang Mexico ang laban. So kay Angel Ayala ang crowd. At siyempre kasama na rin yung mga hurado at nandoon mga idol kasi sino bang mabango ang taga roon. O, gano'n naman talaga eh. Hindi naman nawawala sa boxing yan. Sa height and reach advantage, malayo ang diferensya. Kung totoo man na 5 foot and 10 inches ang height ni Angel Ayala, 5 inches ang diferensya, mas matangkad si Ayala. Sa reach naman ay 4.7 inches. Lamang pa rin si Ayala mga idol. Na kung saan gamit na gamit yan, nakadepende na yan kay Ayala. Dahil ang boxing kasi, nakadepende sa strategy. Hindi yan palakasan lang, kundi pautakan na rin. So, kung gagamitin ni Angel Ayala yung kanyang height and reach advantage, delikado si kabayan dito pagdating po sa puntusan. Yan ang masasabi ko. So, ngayon, Southpaw kontra Orthodox. Ang pagka-Southpaw ni Dave Apolinario, posibleng yan ang magbibigay sa kanya ng kalamangan sa pagbato na suntok. Bakit? Hindi sanay sa Southpaw stance na mapalaban si Angel Ayala. Bibihira siyang mapalaban or hindi ko pa nga nakita na napalaban ito sa Southpaw. Kaya mga idol, posibleng yan ang ano ni kabayan na may kalamangan yung kanyang pagka-Southpaw dahil maiiba yung taktika, yung plano, maiiba yung diskarte nitong si Ayala. Dahil magkaharap yung kanilang pamatay na suntok mga idol. Ngayon, sa activity, parehong aktibo ang maglalaban. Pasok pa kasi sa active status si Angel Ayala. Karanasan, may kalamangan sa uri ng kinalaban si Angel Ayala mga idol. 55-45 in favor of Angel Ayala. Sa skills, masasabi kong kung magkasing tangkad lang sana sila, may kalamangan si Apolinario. Pero dahil mas matangkad si Angel Ayala, kombinasyon sa kanyang skills, mga idol, volume puncher ito. Boxer puncher, volume puncher. Kaya masasabi kong 50-50. 50-50 mga idol. Bakit 50-50 Kuya Dong Sports? Dahil itong si Dave Apolinario mga idol, yung kanyang skills ay maganda rin. Oo. Maganda rin ang kanyang skills. Tagla niya ang hand speed with power, volume puncher naman ang kanyang katunggali. So, nakadepende yan kung paano gamitin ni Angel Ayala yung height and disadvantage niya at yung kanyang pagka-volume puncher. Dahil abot na abot talaga niya dito si Dave Apolinario sa mga sungkit-sungkit na suntukan. Pagka hindi baguhin ni Angel Ayala ang kanyang galawan na makipagsabayan siya, makipag-close range suntukan siya dito kay Dave Apolinario, yun ang chance ni Apolinario na makakakuha ng magandang timing kung saan niya patamaan dahil mahina sa katawan at mukha ang Mexicano. Bakit ko nasabi? Dahil sa laban kay Alvarado, nasasaktan sa budiga at siyempre mga idol, napabagsak din ito ni Alvarado sa all-around sa kanilang bakbakan. So ngayon, sino Llamado? Dito mga idol, lamang sa power ang ating kababayan. May laban din sa skills. At kahit paano may laban na rin sa experience. Si Angel Ayala, yung height talaga ang posibleng magpapahirap dito sa ating kababayan. Kung totoo man ito na 5 foot and 10 inches, napakalaki po ng diferensya ng height na kung saan magpapahirap yan kay kabayan, lalo na kung sakaling gagamitin nga ang height and disadvantage nitong si Angel Ayala. Oo. So dito 55-45 in favor of Ayala. Yan po ang ating comparison. Ngayon, dahil tapos na tayo sa ating comparison,
Dadako naman tayo sa ating prediction. Prediction ko dyan mga idol, Dave Apolinario by technical knockout or knockout, dahil yun dapat ang kanyang gagawin. Ang in-knockout itong Mexicano, dahil once na di niya magawang may knockout itong Mexicano, delikado siya sa puntusan talaga. At delikado din siyang ma-knockout dito sa laban na ito, dahil imposible namang walang iindahin pinsala si Kabayan sa dami na ibabatong suntok ng Mexicano dahil volume puncher. Pero yun nga, sa pagka-volume puncher ng Mexicano, yun na rin yung magbibigay daan para kay Kabayan na makapagpatama ng magandang counter, dahil ang Mexicano minsan nalilingat, nawawala rin yung kanyang depensa dahil nasa opensa siya. Nagiging bukas ang kanyang depensa mga idol. Oo. Kaya isang magandang bakbakan rin po ito, na kung saan malaking pagsubok ito para sa ating kababayan dahil siya po ay dadayo doon. At pangalawa, napakatangkad pala ng kanyang katunggali. Ganun pa man, naniniwala pa rin ako sa kakayahan nitong ating kababayan. Sa panig ng kanyang katunggali, dahil pabor nga tayo na manalo si Kabayan dyan by knockout, sa puntusan, sa kababayan pa rin ako, siyempre. Na posible din niyang makuha ang panalo dyan. Pero yun nga, tagilid siya dyan pagka sa puntusan dahil nga volume puncher. Baka piliin ng mga Mexicano baka piliin ng mga hurado ang volume at mas ang power, yung quality. Kasi pagka mawi ito sa puntusan, ang titingnan ng mga hurado dyan, yung quality at quantity. Oo. So, ngayon, sa panig naman ni Angel Ayala, gamit ang kanyang height and disadvantage at pagka-volume puncher, yun nga, llamado siya dyan sa puntusan na manalo. Lalo na't napakadami nito kung bumabato na suntok. At pangalawa, so ang prediction ko dyan para sa Mexicano, unanimous decision. Posible niya makuha nga ang panalo by unanimous decision or split decision dito. Dahil nga sa napakadami nito kung bumabato na suntok at yung height, reach advantage, no, kung saan posible nga po yan na magpahirap talaga sa ating kababayan. At ang pangalawa, delikadong ma-knockout din dito si Dave Apolinario, kasi nga sa dami ng may babatong suntok ng Mexicano na kung saan posibleng magkaroon ng pinsala itong ating kababayan. Mga anong round kaya magawa ng Mexicano may knockout si Dave Apolinario? Siguro mga idol, nasa mga 9th rounds pataas. Posible niya magawa yan doon sa ating kababayan. Kaya dyan, kung magtagal ang laban, delikado si Kabayan. Siyempre, habang patagal ng patagal, mapapagod. Ang Mexicano kasi, consistent sa galawan. Kaya delikado nga si Kabayan dito sa labanan na ito. Bagamat, pabor ako sa ating kababayan, pero delikado yung laban na yan para sa kanya. Kasi nga, una, napakatangkad pala. Kung totoo man, na 5'10" ang height nga na itong Mexicano. Mga idol, dagdag ko lang, sinuri ko rin, sa huli niyang laban, ang kanya nakatunggalay 5'4.5" ang height. Pero, nakaabot sa panga ni Angel Ayala. So, pinakaano ko talaga dyan, hindi ang 5'10". Siguro mga 5'8" siguro, mga ganun. Pero yun nga, dahil nakasulat yan sa box live or box live, yun ang binigay ko na height nga, reach advantage nitong si Angel Ayala, 5'10", na may reach ng 69.7 inches, which is malaking pagsubok yan sa ating kababayan dahil bibihira po kasi ang ganitong mga parang kawayan katangkad na mga boksingero dyan sa lower division. Kaya abangan natin kung ano ba ang strategy nitong ating kababayan, kung paano niya malulusutan ito, dahil matindi po talaga na laban yan. Alam naman natin kung gaano kadelikadong opponent ang mga Mexicano. Hanggang dito na lamang, ito Bandong Sports PH. Maraming salamat po.